Celine's POV. Mommy, will it fit me? She asked while holding the Barbie design pink blackless dress that I picked for her. Let's see, baby. Pumasok kami sa fitting room at pinasuot sa kanya yon. Nang maisuot ay dali-dali siyang lumabas at nag-pose sa harapan ni Lucas. Daddy, am I beautiful? Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Napaikot ako ng mata. Malamang, galing siya sa akin eh. Kaya maganda siya. Of course, my princess. Ngumiti pa si Lucas. More than mommy? Pangaasar pa ng anak ko. Sumasakit ang ulo ko. You are both beautiful. Period. Natawa ako sa sagot ni Lucas. Pagkatapos namin pumili ng damit ni Angel ay pumunta kami sa may toy section. Hawak-hawak ko si Angel habang hawak naman ni Lucas ang pushcart habang nakakbay sa akin. Kung titignan mo ay para kaming isang buong masayang pamilya. Kung hindi kaya nangyari ang nangyari 4 na taon na nakalipas, ganito pa rin kaya kami kasaya? O mas masaya pa? He proposed, right? Well, kasal pa rin naman kami. I like that po. Turo ni Angel sa isang set ng Barbie dolls. 5 Barbie lahat ang laman noon at may kasamang mga damit at heels. Okay baby, Lucas said at saka inabot ang box na nasa itaas. I watched how his biceps flex. Kahit natatakpan yun ng damit ay pansin na pansin pa rin. He's sexy, I admit it. Kailan ko kaya muli yun mahahawakan? Pinilig kong ulo ko. I hate my mind. Mommy, can we watch at the cinema? Kapag kaway tanong ni Angel at nagpapi eyes pa sa akin. Kaya napatawa ako. Alam niya talaga kung paano kami kunin na. Nagkatitigan pa kami ni Lucas. Napaawang ang labi ko. Imbis na magsalitay napako lang ang tingin ko sa mga mata ni Lucas. Parang mahika. Kasi sa tuwing napapatitig ako sa itim niyang mga mata, kung hindi nalulunod ay nawawala ako. Bumaba ang paningin ko hanggang sa mapunta yun sa mapupulang labi niya. Napalunog ako. Nagiinit ako. Nakita ko kung paano yun nag-form na isang ngisi. Saka lang ako natauhan kaya nag-iwas ako ng tingin. Mommy? Nakatingalan tanong sa akin ni Angel. Ha? Pardon me? Ano raw yun? Sabi ko, nood tayo mamaya sa cinema. Nakabusangot na sabi ni Angel. Okay, sure. Sabay na sagot namin ni Lucas, kaya nauna na akong maglakad at iniwan sila. Nagpakarga na kasi si Angel sa tatay niya habang tulak nitong pushcart. Nagtitingin pa ng ibang laruan si Angel habang ako ay lumapit sa may pillow section. Napangiti ako nang may makita akong chibi pillows ng EXO. Hindi ko talaga sila makakalimutan. I'm now 30 years old but I still admire them. Stunning them is the best decision that I ever made. Hindi ko man sila nakita, hindi man ako naka-attend ng mga concert nila. But still, para ko pa rin silang kasama dahil nasa puso ko sila. Lalong-lalo na si Baekhyun at Chanyeol. Napahagikik ako dahil sa labis na kilig. Kinuha ko yun at saka lumapit kina Lucas at nilagay yun sa pushcart. Really? Ngising aso ni Lucas habang ang mga mata ay nasa chibi pillow na kinuha ko. Got a problem with that? Tinaasan ko siya ng kilay. Umiling si Lucas kaya napangiti ako. Pumunta na kami sa may cashier. Nang nasa pushcart na lahat ng bibilin, si Lucas ang nagpresentang pumila kaya naiwan kami ni Angel sa may waiting area na nasa gilid. Mommy? Pagtawag ng anak ko, kaya napabaling ako sa kanya. Mommy, when will I see Grandma and Grandpa again? I missed them. Malungkot na sabi ni Angel. Napatampal ako ng noon nang may maalala. Susunduin pala namin sila mamayang gabi sa Naiya. Bakit ko ba nakalimutan yun? Nag-text si Mommy last night. Buti nabanggit ni Angel dahil kung hindi, hay naku, mamayang gabi susunduin natin sila. Nakangiting sabi ko and in an instant, her face brightened up. Sinuklay ko yung buhok niya at pinunasan yung mukha niya gamit yung panyo ko. Gosh, I'll hug them, masayang sabi nito. Mami na! Kapag ko ay tawag ni Angel ulit, I just hum. You and Daddy love each other, right? Tumangon na lang ako. I want a baby brother, Mommy, sabi niya, kaya napaawang ang labi ko sa gulat. A what? A baby brother?
Wala pa nga kaming free time ng ama niya, tapos baby brother agad. Diyos ko po. You said you both love each other, then make a baby brother for me. She shrugged off. Napakamot ako sa ulo at saka tumingin kay Lucas na nasa pilahan. Halos maningkit ang mga mata ko nang makitang nakatingin sa kanya halos lahat ng mga kababaihan kahit may asawa na. Ay lumilingon pa rin sa asawa ko. Napaungos ako at humarap na lang kay Angel. Hindi naman kasi ganoon kadali yun, anak. Sabi ko tinaplos ang pisngi niya. Naguguluhan ang mata niya habang nakatingin sa akin. You will just make love, right? Nagulat ako sa sinabi niya. Nalaki ang mata ko habang nakatitig sa inosente niyang muka. Magsasalita sana ako nang putulin niya yun. And you said you both love each other kaya dapat may baby brother na ako. Marasa akong napabuga ng hangin. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi kasi ganun yung baby, pero parang ganun na nga. Pagsisimula ako, bigla siyang sumeryoso at matamang nakinig sa akin. Yes, you need to make love to form a baby but napangib ako sa nagdadalawang. Isip kong itutuloy ang sasabihin ko. Mabuti na lang at nasa harapan ko na si Lucas habang hawak ang pinamili namin. Hindi naman yun ganun kadami. 10 paper bag lang naman. Sabay kami naglakad palabas at pumasok na sa kotse. Binuksan ni Lucas ang pintuan sa may backseat at saka inilalayang pumasok doon si Lexi habang ako naman ay sa may shotgun seat. Alangan naman pareho kami sa backseat ng anak ko. Di nagmukha ng driver si Lucas kapag ganun. Pinasok na muna niya ang mga paper bag sa compartment na sasakyan bago umupo sa driver seat. Uuwi na tayo? Tanong ko. Sumulyap muna to sa mirror ng sasakyan at nang makitang nakaayos na si Angel, pinuusad niya na ang sasakyan. Hindi, may pupuntahan pa tayo. Saan? Ngumiti siya. Secret. Napailing-iling ako. Bilisan lang natin ha, susunduin pa natin sila mami mamayang gabi. Nakita ko natigilan si Lucas. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Di sana nakapag-ayos ako. Ngumuso pa siya at saka sandaling sumulyap sa damit. Anong mali sa suot niyang white polo shirts? Match with black cargo shorts at saka rubber shoes. Wala naman diba? Ang gwapo nga niyang pagmasdan. Hindi na lang ako nagsalita at inon ang stereo ng sasakyan. Nang hindi ko matipuhan ng kantay nilipat ko yun. Otomati ako napasulyap kay Angel na marinig ang paborito niyang kanta. Bigla nalaki ang mata niya at inoff ang cellphone ko na hawak niya. The title is Bubbly Song by Colby Kilat. Kahit mali-mali yung lyrics niya ay caring-carry pa rin siya sa pagkanta. Lagi niya kasing nakikita sa FB or YouTube kapag nanonood siya hanggang sa naging favorite niya na. Yun din kasi ang kinakanta ko noon habang nasa loob pa lang siya ng sinapupunan ko. Ang totoo niyan ay narinig ko lang din ang kantang yan sa kasama ko nagpapa-check up sana noon. Napangiti ako ng sabayan ni Lucas si Angel sa pagkanta. Feel na feel nila yung kamay nilang nagsilbi nilang microphone. Todo birit si Angel habang si Lucas ay may halong tawa yung pagkanta. Ako naman sa kabilang gilid ay masaya lang nagmamasid. Ang ganda nilang panoorin. Sana ganito na lang kami palagi. Do you know that song too, Daddy? Of course, baby. Trisha, my niece also love that song. He said and chuckled. Speaking of Trisha, hanggang ngayon hindi ko pa rin kilala yung nanay niyang Margang pangalan. I'm really curious about them too. Kasi wala namang nababanggit sa akin si Kuya Sia noon na may pamilya na pala siya. Marami pa pala akong hindi alam sa mga Santiago. In the end, sabay-sabay namin kinanta ang chorus. Pumapalakpak pa si Angel at nilapit pa sa akin yung kamay niya para maging microphone ko. Natigilan ako nang may maalala. Ganitong-ganito kami noong maayos pang lahat. Nung pumunta kami Ilocos, na-miss kong boses niya. Napatitig ako sa mukha ni Lucas na masaya habang sinasabayan ng kanta. Parang wala siyang napagdaan ng problema. Puro kami jamming ng kanta hanggang sa makarating kami sa amusement park. Paglabas ko ng sasakyan ay inalalayan ko si Angel pababa. Play mommy and daddy! Play! Masayang sigaw niya at nagpakarga sa daddy niya. Malinaw pa sa isip ko nangyari dito. But I acted like it never happened. At dahil masyado pang bata si Angel, hindi pa kami pwedeng sumakay sa mga matataas na rides. Napabuntong hininga ako at bumili na ng ticket para sa carousel. Nagsiselos na talaga ako kay Lucas. Ayaw lumayo ni Angel sa kanya. Busangot ang mukha ko naglakad pabalik sa kanila. Nakakandong si Angel kay Lucas habang kumakain ng cotton candy. Masaya silang nagtatawanan. Hindi man lang naramdaman ang presensya ko dito sa gilid nila. Heist? What are you planning then? I want to surprise her, baby. Ano surprise? Her?
Babae? Sino naman yun? Baka may babae siya. Tumikim ako kaya nabaling sa akin ang atensyon nila. Mommy! Sigaw ni Angel at nagpakarga sa akin. Tampo pa rin ako? Let's go! Excited na sabi niya saka kami naglakad sa may bigay ng tiket. Isang tiket lang kaya dalawa kaming nakaupo ni Angel sa plastic ng kabayo. Oh gosh, it's going up, tili niya habang pumapalakpak. Nakita ko naman si Lucas na tumatawa habang winivideohan kami. Napangiti ako at nakailang ikot pa bago pinaba. Where's next? He asked while carrying Angel. Tingnan mo, I'm hungry na daddy, let's eat muna. Humawak pa siya sa tiyan niya nang tumunog yon. Napatawa ako, dating gawi. Sandwich, pizza at spaghetti sa akin sa katubig. Ewan ko lang sa dalawa na parang tuko kumakadikit sa isa't isa. I want cake daddy, and then french fries. Masayang sabi nito. And I'm right, french fries ang pinaglihan ko kaya naging paborito niya na ito. Habang tuna spread sandwich, siomai and spaghetti lang kay Lucas. Magkatabi ang mag-ama habang ako'y kaharap nila. Pero kahit ganun ay ako pa rin ang sumusubo kay Angel. Gaya nga nasabi ko yung likot niyang kumain. Matapos kumain tumambay muna kami sa may park. Same pa rin kung saan si Lucas nangako. Nangakong hindi niya ako sasaktan na taalagaan kaming pareho ni Angel. Kung saan siya nangako pero napako. Napakamanhid naman niya ata eh. Hindi malang ba niya naisip na medyo awkward dito? Duh! Nagkikilitian sila ni Angel dito sa tabi ko. Nagbubulungan pa sila na siyang pinagtaka ko. Ano ba kasi yun? Are you keeping secrets from me? Tinaasan ko sila ng kilay. Sabay-sabay silang humagikik na siyang mas lalong nagpakunot noo sa akin. Wala po. Weird. CR muna ako Paalam ko tumayo na. Naiihi ako bigla. Nakalimutan ko maki-CR sa may cafeteria kanina. Pagbalik ko ay wala nang mag-ama sa kinauupuan namin. Saan naman sila nagpunta? Iniwan ba naman ako? Pumunta ako ng parking lot pero wala pa rin sila doon. Kinakabahan ako. Shems, paano kapag nakidnap na sila? Hindi pwede. Naglakad-lakad ako pero hindi ko sila mahanap kaya bumalik na lang ako sa kinaupuan namin kanina. Denial kong phone number ni Lucas pero cannot be reached. Baka may binili lang? Sabi ko sa sarili ko. Kinalikot ko muna ang cellphone ko para may mapagkaabalahan habang wala pa sila. What the? Napamura ako nang may tumakip sa mata ko. Mommy, language! Rinig kong sabi ng anak ko kaya napatawa ako. Saan ba kayo galing? Pinag-aalala niyo ko Sabi ko habang inaalis ang kamay ni Lucas na nakatakip sa mata ko. May binili lang. Sabi niya at nginitian ako. Walang nagsalita sa amin pagkatapos nun. Napabaling ako sa kanya. I want to say sorry, panimula ni Lucas, for everything. Nang makitang busy sa panonood si Angel ay binalik kong tingin sa kanya. Titig na titig siya sa mukha ko. I've been a jerk to you since the day one. I promised he right that I won't hurt you but I still did. I didn't mean to but I'm still sorry. God knows how much I love you. 4 years without you beside me makes me insane. Damn, I went to Italy just to see you. Hindi kita nilapitan dahil natatakot ako mas lalo mo kong kamuhian. Seeing you from afar makes me contented. The first time I saw Angel, believe me or not, but I cried. I can't contain my happiness. My baby. Sumulyap si Lucas kay Angel habang namumulang mga mata. Sinundan niya ako sa Italy. Bakit hindi ko yun alam? I've been there for 3 months. Nang nasa airport na ako, hinarang ako ng mga tauhan ni Greg. They forced me to come with them. Nanlaban ako pero may pinaamoy sila sa akin. Kulong na ngang gago, may connection pa din. Emily's also there. She's beaten up. Sinubukan namin tumakas pero naglabas sila ng baril. Iniharang ni Emily sarili sa akin kaya nasalo niyang bala. Habang ako, hinampas nila sa ulo ko ang baril saka yun tumama sa semento. Kaya ako nakomatos. Kahit nakatulog na, naririnig ko pa rin kayo. When I heard your voice, bigla akong nagising. Kayo lang palang hinihintay ko. Wika ni Lucas. Why are you saying that to me all of a sudden? Kapag ko ay sabi ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Para ma-inform ka. Kidding aside, he chuckled. Pinaikot kong mata ko. Niyakap niya ako kaya naipikit ko mga mata ko. Na-miss ko to. I love you, he said. I love you too. Marupok ako, patawad. Nanatili kami sa ganong posisyon hanggang sa marinig namin ang boses ni Angel. Say cheese! Tumakbo siya palapit sa amin at nakiyakap. I love you, mommy and daddy!
I love you to baby princess. Nang magdilim ay pumunta na kaming airport. 10:00 na ng gabi nang maglanding ang eroplanong sinasakyan nila Mami. Grandma! Grandpa! Sigaw ni Angel at saka sila niyakap. I miss you Mami and Daddy, sabi ko sabay yakap sa kanila. Where's your husband? Kapag ko ay tanong ni Daddy. May binili lang po, ngumiti ako ng tipid. Biglang naghiyawan ng mga tao kaya bigla akong nagpanik. Anong nangyari? Nang tingnan ko sila Mommy ay nakangiti sila. Pati si Angel na animoy kinikilig habang nakatingin sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon at napaawang ang labi ko. Si Lucas, in a black tuxedo while holding a mic and a bouquet of red tulips. Nagsimula siyang humakbang papalapit sa akin at sinimulang kumanta. Umalingaw-ngaw yun sa paligid kaya nagtilian ng mga tao. Dream girl yata yun bay, Kolikay. Nangatog ang tuhod ko nang kantahin niya ang unang linya. Feeling ko isasabog ang dibdib ko sa sobrang kaba. He sang slowly with a panty-dropping smile on his lips. Halatang kinakabahan ng gago pero hindi pinapahalata dahil minus sa stick points yun. Isa pa Santiago siya kaya hindi dapat siya napapahiya. Dapat perfect palagi. Sinabayan pa siya ng mga tao sa pagkanta. Ang ganda lang, nangingibabaw kasi yung malalim niyang boses na talagang nagpapanginig sa'yo. Kinindatan pa ako ni Lucas at para naman ako teenager na kinikilig. Daig ko pa yung high schooler na hinahatiran ng merienda na maliligaw tuwing break time. Naglalakad siya habang kumakanta. Wireless yung mic niya kaya less hassle. Malapit na siya sa akin at ang puso ko ang bilis ng tibok ng isang hakbang. Ikalawang hakbang. Hinawakan ni Lucas ang pisngi ko at pinagdikit ang noon namin. Bigla ko nanginig sa magkahalong saya at kaba. I love you, he whispered bago inabot sa akin ang mga mamahaling bulaklak. Hinawakan niyang mga kamay ko at madamdaming nagsalita. Celine, God knows how much I love you. I always thank God for giving me a lovely wife like you. You always manage to make me smile. You never fail to make me happy. Thank you for coming into my life. You didn't leave me when I needed the most. I'm sorry for hurting you, my love. I'm sorry for all the things that I've done. I want to start a new beginning with you and our princess. Would you let me do that? Ngumiti siya. I don't want to wake up every morning without you seeing beside me again. I miss your smile, baby. This time I promise that I won't break my promise anymore. I will take care of you and Angel. I will love you too in any ways I can. I will protect you so. Dahan-dahan si Lucas na lumuhod sa harapan ko habang nakangiti pero halatang kinakabahan. Nagsigawan mga tao sa airport. May kanya-kanya na silang hawak na camera at hindi na ako magtataka kung puros mukha namin ang nasa social media mamaya. Lumapit sa amin si Angel at pinabutang may kaliitang pulang box kay Lucas. Believe in him, Mommy. He loves you so freaking much. Ani at saka tumawa. Pinalakihan ko siya ng mata. Language Angel. She just flipped her hair at naglakad na pabalik kina Mommy. Napailing-iling na lang ako. Mana talaga sa ama. Celine, for the second time, will you marry this man and reassured to be with him for the rest of your life? This time, I'll correct my mistakes. Just say yes and let me marry you again. Nakangiting sabi niya. Hope was glistening in his mesmerizing eyes. I'm not the heartless to decline him in front of this ocean of people. I smiled crap on my lips. Sino ko para humindi? Mahal ko siya, mahal niya ako at may anak na kami. Ano ko tanga? Napao ang mga tao habang lumalaylay naman ang balikat ni Lucas. Patago akong tumawa. Siyempre oo, tatanggi pa ba ako? Nalaglag ang butil ng luha sa mga mata ni Lucas kaya malakas akong napatawa. Nanginginig ang mga kamay na isinuot niya sa akin ang singsing. Naghiyawan ng mga tao nang halikan niya ako. Banayad ang galaw ng labi niya habang ako'y natutulala. Kinikilig ako. Natigil ang halikan namin nang yumakap sa may bewang ko si Angel. Hinawakan ni Maming kamay ko at saka ako niyakap habang si Daddy pabirong sinuntok si Lucas. Congrats! Aniya kaya sabay-sabay namin siyang sinigawan. Language! Napakamot sa batok si Daddy. Saka sinisi si Lucas. Muli akong hinilikan ni Lucas sa noo bago binuhat si Angel. This time we still start a new beginning. Ako, ang anak ko at ang asawa ko. Sisimulan na namin ang panibagong pahina ng libro sa aming buhay. Ilang pagsubok man ang dumating, kung kayo talaga ang para sa isa't isa ay kayo talaga.
Nakaupo ako sa kama nang biglang sumulpot sa harapan ko si Lucas na halos wala ng saplot. "What are you doing?" I asked when he started grinning. Napatingin ako sa katawan niya, hindi ko maiwasang mapalunok. 4 na taon. 4 na taon, ilang sandali pa'y bigla siyang kumanta ng The Eve by EXO na siyang kinaawang ng labi ko. Oh my God! Umarko ang katawan ni Lucas sa harapan ko at nagsimulang gumiling. Halos manginig ang buong katawan ko sa gulat. Nalaglag ko pang pangako. Si Lucas, a billionaire, gumigiling sa harapan ko. He rolled his arms on the air habang tumataas baba ang dibdib niya. Ilang saglit pa'y nasa harapan ko na siya. Nakaupo lang ako doon, hindi pa rin nagsisingkin sa utak kong nangyayari. Isa pa, EXO songs? Imbis na mahiya sa akin, itinaas pa niya pang kamay niyang hanggang ulo niya at saka gumiling-giling ulit. He seductively smirked while grinding his body. Kapag ko'y tumigil ang kanta at may kinuha siya sa may gilid, hindi ko man tingnan ay alam kung kahoy na baston iyon. Sunod niyang kinanta ang Artificial Love ng EXO din ang kumanta. Hindi ko maiwasang mapatawa. Naalala ko kasi noon na inulit-ulit kong i-play yon, lalo na sa part ni Kai sa concert. Lumuhod si Lucas sa sahig at sinayawan ng baston. Umarko-arko ang katawan niya habang nakakagat labi. Sa sandaling pagtapos ng kantay tumayo siya at naglakad papalapit sa akin. Dahil isang saplot lang ang suot niya, kitang-kita kung paano bumakat yun at mas lalong pansin kung gaano kalaki ang harap niya. Naramdaman kong pamumula ng pisngi ko. "Baby," he huskily whispered bago hinaplos ang pisngi ko. At dito na po nagtatapos ang 16 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.